undermine ng qualifications ni Harry. Kasi may narinig ako sinabi ni Libag na uh, Kaufman was chosen over him because of Kaufman's proven track record. Excuse me, proven Anong track track record. record? Samantalang itong si Harry, for everyone's information, he is the first Asian admitted to practice before the International Criminal Court and the UN War Crimes Tribunal in Rwanda. Itong UN War Crimes Tribunal in Rwanda is a special court for international law. And he was also elected sa Governing Council ng Asian Society of International Law and International Criminal Bar. Now, let us not second guess kung ano yung dahilan ng family bakit hindi si Harry ang kinuha na lawyer. Dahil ang nakita lang naman at narinig nating paliwanag ni VP Sara was that sinabihan niyang asikasuhin muna ni Harry yung kanyang application for asylum. Wala nang ibang sinabing paliwanag. Unless may mga ibang tao dyan na they are privy to the decision of the family kung bakit si Harry ay hindi kinuha ang lawyer. If you're not privy to that information, then you just shut up. Yeah. Yeah. Agree ako dyan. Worried ba si Kaufman na once na mag-grant yung asylum ni Attorney Harry, ipasok siya as counsel? Tsaka bakit magbibitaw? Di ba yung bitaw ni Kaufman kay Harry, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso doon. Linya din yan ni Auntie Claire. Well, true. Di ba? Kumbaga kung parang i-connect the dot. Yes. Kay Auntie Claire nang galing yun Sabi, uwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo dito. Bakit magsasalita ng ganun si Kaufman kay Attorney Harry? Umuwi ka na lang ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo doon. Yes. Totoo yan. Good point. Totoo yan. Grabe yan. It's almost as if even the BBM camp magkakasama sila. Narrative. Yeah. Magkakasama sila. Kasi kagaya niyan, 'di ba? Pinapalabas nila pagkaaway si Mangga, si Palaka, etc. But fact of the matter is, alam ni Mangga yung totoo. At hindi nagsasalita si Mangga para ilaglag yung kapatid niya. 'Yun ang totoo. 'Yun yung pinakitang ebidensya ni Maharlika kagabi. No? 'Yun yung nagpapatunay, no, na pinagloloko tayo ng mga animal na 'to. At this very moment, no, para mag-implode ang hanay ng mga supporter ni PRRD, kailangan talaga nilang maglagay ng double agent. So double agent is real, no? Double agent is very lethal. No? 'Yun ang totoo. So pinagloloko tayo ng mga tao. Yeah. Maganda yung mga barista. Maganda yung mga na-share mo sa amin, barista. Ito lang yung And that statement, no, only shows na sinungaling itong si Mangga. Bakit? Naalala niyo yung nag-live, nag-collab si Pebbles, si Marlica, at sumabit pa tong si Libag, no? Kung naalala niyo, di ba, nagkaagulo nga daw noon. May pasasabugin daw si Pebbles, di ba? Kung naalala niyo yung live na yan. Tapos, ang sabi doon sa text message, nag-message si Mother Dragon kay Mangga. Sabi, kasi si Mother Pebbles may galit na galit may pasasabugin. No, baka pwede nating paampatin to kasi kakapanalo pa
alam, magkaagulo na. Tapos ang response ni Mangga, ano yan, tungkol ba yan sa asin? Si Pebbles ba ang pinabilan ng asin ni Palaka? Naalala niyo 'yon? So imposible na hindi alam ni Mangga na Jodik yung tao o yung kapatid niya, yung hipag niya, lahat ng tao na nakapalibot kay Ngiwi. Dito pa lang, itong statement lang pa lang na to, na sinasabi niya, hindi ko kasi pa nakikita yung ading ko na sumisinghot eh. Paling ka. By the way, habang nagkikwentuhan kayo, naisip ko lang si Dean Chase. Kasi di ba the last time Dean Chase was here and he was telling us that there was some sort of a, paano ko ba sasabihin ito? Yung nagkaroon daw ng anal chenes doon sa Bottom. May botongan. Bottom. Diba? So between that and this new revelation, ano ba to? May pattern ba to? Di ba? Na medyo nakaka-shock yung mga stories na naririnig ko. Hello, may audio na ba? Hello. So, and also, by the way, Palangasi, nakalimutan mo itanong yung price, yung sinasabi ni Libag na price for the video na binibenta or something. Yung millions nga, di ba? Millions. Oh, yung millions. Nakalimutan natin itanong kay Maharlika. Oh, ibibili ng solo. Yeah. May question kayo sa ating mga guests, mga kababayan? Pontis and Barista Express? Let's see kung may mga questions sila. Ako pwede mag-question ako kay Barista and Pontis. Anong nararamdaman ninyo nung time na nagsasagutan na kayo doon sa sa platform ni Libag? Kumbaga parang nanggigigil na rin ba kayo dahil yung feeling ninyo during the arguments? Hindi, yung unang pasok ko doon, kalmado ako hanggang sa matapos kasi nung una, yung sagot ko sa kanya, parang hindi, kung sa dating sa kanya, kinokontra ko yung salita niya, yung salita niya, nasa sa kanya na yon. Pero may kanya-kanya tayong opinion eh. Kasi napanood ko yung live ni Maharlika, tapos parang wala siyang alam kung ano yung live ni Maharlika. Nasa caption na mismo ng live niya na may, di ba? Yes. Kaya sinabi ko sa kanya na, yun nga, yung sinabi ko sa kanya, good for her, na gano'n, na challenge niya si Aimee. Tapos panay niya, nagagalit na siya. Panay salita niya, pag nagsasalita niya na parang nile-lecturean niya ako, pero muted niya ako eh. Nakamute na ako sa kanya. Para masabi na hindi makasagot sa kanya yung tao sa sinasabi niya. Ganun siya. Ginawa rin niya sa akin yun. Puta siya. Nakamute ako, tapos panay pangalan, hindi ka ba marunong makinig? Hindi ka ba mahina yung comprehension mo? Paano makakapagsalita? Minute mo. Yeah, actually, sige, go ahead. Honestly, nakapila ako doon. Nagulat na lang ako sa turn of event kay Barista. Unbeknownst to me na it really turned into a debate. And it's quite unfortunate. She's trying to talk over to Barista when she's trying to, hindi masabi-sabi ni Barista ang kanyang point of view dahil siya ang mundo niya yun, kaya niyang manipulahin ang mundo niya. Ibablock ka, tapos sasabihin niya na bumaba ka. Well, i-mute. I-mute ka. Basically, sa tanong mo, Yumi, I am so disgusted with this creature
who is propagating idiocy and propagating being combative on, to another fellow DDS. This is a gross intellectual dishonesty. Grabe ka bankrupt yung silibag. Super as in super. Talagang kahihiyan ng tatay niya ito. Kahit patay na tatay niya, your dad is rolling in his grave. May sasabihin ka, LSF? Kaya yan nag-mute. Every time na mag-mute siya, ipapalabas niya sa mga audience na, di ba nasunog ka last time? Sus! Magaganon siya, gagawa siya ng kwento. Ganun nga. Kasi nakamute, tapos parang nililecturean ka niya eh. Tapos siya lang nagsasalita, na parang gusto niyang palabasin na hindi na makasagot sa kanya. Paano nakamute? Di ba? Alam niyo, iniisip ko, ano kaya umakyat ako sa live niya? Pwede. Why not? Pwede. Basta inform mo lang Tripan kami. mo. Kaya ba ng patience mo Ako minsan bumibisita doon, tapos nagko-comment lang, tapos magre-react lang. Oo. Tapos feeling niya na napipiko niya ako kasi hindi daw ako makasagot sa comment section. Pakiko. Aasarin lang kita, tapos batchi na ako. Same tayo, Sis Alvin. Pagka-comment ko, alis ako. Bahala ka dyan kung sumagot ka. Basta ako naalas ka. Hindi ko na kailangan pakinggan yung sasabihin. Tapos magkakagulo yung mga tao sa comment section. Totoo. Sagot.